Hindi po yung parang tumatay yung magulang doon sa amin. Siyempre, hindi lang po kami yung meron. Meron din po kayong part, di ba to? Ang ganda. Tapos yung match pa sa ano mo damit. Sakto yung pagsuot mo ng damit. Hmm. Ang ganito. Ha? Nakati ba? Kuya, naulit ko ha. Hindi biro yung pinubuhos nila na pagmamahal sa'yo. Gamitin mong inspirasyon yun. Para mas mangarap ng mas maganda. Hindi lang sa'yo. Dalawa kasi ang pwede maging effect niyan, kuya. It's either lumaki yung ulo ng isang tao or yung binabanggit ni Tatay Ram na mas maging puhunan niya yon para magpursige. Na ayaw ko naman mangyari yung lumaki yung ulo. Kaya yun nga, kumbaga syempre bilang mga gumagabay sa'yo, gusto namin doon ka sa kabila. Kasi may mga ganun talaga, Tatay Ram. Nakakatanggap ng mga ganyang ano sa buhay. Parang nakakalimot ba? Tapos minsan naliligaw ka ng landas. Yun ang syempre ayaw namin na mangyari. Mas gusto namin na mas maging humble ka, mas maging appreciative ka, at wag mo ilagay sa isip mo na para bang andali ng mga bagay-bagay dahil nakakatanggap ka ng mga ganitong mamahalin ng mga regalo. So, bagkus, maging ano mo to, parang lakas ng loob niya, inspirasyon. at least nakatikim ka na ba? Natikman mo na yung magkaroon, natikman mo yung walang-wala. So, at least, mas magiging malalim ngayon ang magiging goal mo sa buhay. Kasi yung iba, Tatay Ram, di ba, kaya gusto nila magtrabaho para makatanggap sila, makabili sila ng mamamahaling ganito. Hindi, sa ngayon, parang hindi mo yun priority eh. Mas ang magiging perspective mo ngayon is kaya mag-aaral ako mabuti kasi para mas ma-develop ko yung skills ko, para mas maging independent ako, para mas makatulong ako sa kapwa ko tao. Tama. Sa mga naging katulad ko noon, di ba, kamo, na mga bata pa lang ay kumakayod na. So, ayun, wag mo yung kakalimutan. Right? Thank you ulit. Thank you ulit. Ako lagi ko pinapasalamatan yun na yung pagmamahal mo sa amin. Thank you sa happiness. Basta ano lang, stay humble. Humble lang talaga. Ang nagbabakababa ay tinataas ng Panginoon. Ngunit ang mga nagmamalaki ay binababa niya. So, alam mo yun sa puso mo. Yung inner peace mo. Kapag meron ka, kumbaga, pag yung puso mo ay malinis, busilak, kahit na magkaroon ng mga pagsubok o problema sa buhay. Tama. Hindi ka masyadong, hindi masyado kang masishaken. Kasi alam mo sa sarili mo na Kasama mo si God. Kasama mo ang Diyos, ginagawa mo yung karapat-dapat, yung tama. Diba? Ang galing. Ikaw kaya, para marinig namin o makita namin yung nasa loob ng puso mo. Kapag ganyang nakakatanggap ka ng mga ganyan, ano yung nararamdaman mo? At parang ano yung gusto mo tuloy gawin sa buhay? Parang gano'n. Ako to. Nararamdaman ko siyempre, unang-una po yung masaya po. Dahil sabi niyo nga po kanina na yun, dumandi po ako sa time na walang-wala. Tapos pumunta rin po sa point na nagkaroon din po. Kumbaga, ang sabi nga dito, pinaparanas po sa atin kung ano yung time or meron talaga tayong oras na kung ano yung tayo. May oras na walang-wala tayo, meron tayong oras na meron talaga. Tapos, yun naman to yung nararamdaman ko or yung pinaka, ano natin sa tanong ito? Na kung ano yung mindset ko to, parang gano'n. Kumbaga ako to, yung mindset ko kasi to, pagka ganyan to, parang ang susunod na yapak ko to, si Dizong magmamahalan to eh. Kumbaga hindi ko siya parang inaano to na Forever to na forever na meron ganyan, forever na masasot ko. Lahat nga ng gamit na sisira, pero pinapahalagaan pa rin. Kumbaga, parang ngayon to sa status ko ngayon, parang mas binibiyan ko siya ng halaga to compare dati to. Kumbaga,
Di ba nga to sabi sa ano, na napapaisip din po ako ng mga nakaraan na ng mga nakaraan din po mga binigay din po na TMJ. Kumbaga, mayroong mga time na hindi ko siya nasusuot, mayroong time na nasusuot. Pero parang ano siya to eh, iba yung feeling na to pagka yung parang isusuotin mo siya dahil ipapakita mo sa mga tao. Isusuotin mo na parang ipagmamayabang mo siya to. Kumpara pagka isusuot natin na happy tayo dahil binigay ito sa atin. Yes. Kumbaga mas magkaiba po siya ng ano, Tama. ng way ng pag ano feelings mo to. Sabihin, isusuot mo ito para makita nila, para sabihin ay ito ganito. Pero pagka sinuot mo siya to na, uy masaya ako dahil binigay sa akin. Masaya ako dahil. Iba yung mindset na to sa magkaiba. Tama. Tapos yun nga to, yung lagi niyong sinasabi sa atin na kayo yung parang mentor namin, ni tatay. Sabi nga diba ito sa ano, sa verse, Kawika 6 na ito, yung sa batang dahil dapat yung nagpo sa kanya, pero laki dito malilimutan. Kumbaga kayo din po yung parang tuwate yung magulang doon sa amin. Siyempre, hindi lang po kami yung meron din po kayong part, diba to? Sabi nga rin po ni Pastor kahapon na pagka hindi nyo kami na ano, parang na mentor or na ano na maayos. Kumbaga meron din kayong pananagutan. Pananagutan. Yun ang totoo doon. Kaya kung kami man ay nagagalit sa pagdisiplina, kasi pananagutan namin kayo sa Diyos, di ba tatay? Parang kami ang unang haharap sa Diyos dahil kami ang sa amin kayo pinagkatiwala. So, parang kung tatanungin, anak, Ramil, June, anong ginawa nyo sa mga pinagkatiwala ko sa inyo? Di ba? So, syempre sa amin, sa abot ng aming kaalaman, kasi hindi naman kami perpektong mga magulang. Kami rin ay nagkakamali paminsan-minsan at kailangan din namin makita yon para mas lumago rin kami, no? Pero sa abot ng aming kaalaman, sa aming pagmamalasakit at pagmamahal sa inyo, kapag kayo halimbawa nakakagawa ng mali o kayo nakakagawa ng hindi tama, meron, di ba, minsan may pagdisiplina, may naririnig kayo minsan masasakit na salita. Pero kung pag-aaralan nyo mabuti, saan ba nanggagaling yung aming mga salita na yun? Galing yun sa aming mga puso na nagmamahal at nagmamalasakit sa inyo. Kasi gusto namin kayo na maabot ninyo yung tayugtog ng buhay na pero yung paa nyo nasa lupa pa rin. No? Siyempre, walang magulang ang nangangarap na mapasama ang kanilang mga anak. Kaya sana bilang mga anak, no, intindihin nyo rin na hindi kami perfecto mga magulang. At maintindihan nyo na ang nais namin talaga is may ayos kayo. At magtiwala kayo sa amin na marami na kaming karanasan sa buhay. May marami na din kaming pagkakamali sa buhay. Na maaaring nakikita namin kayo na baka tapakan nyo rin yun. Dahil naranasan namin gano'ng kahirap yung mga daan na yun. Ayaw na namin kayong matapakan pa yung mga bagay na yun. Sana matuto rin sila. Matuto sila dun sa kanilang pagkakamali. Tama? Kaya sa mga pagkakamali dapat tama pala ang sabi ni tatay. Tama pala ang sabi ni tito. So, kumbaga, yung pa lang, yung mga ganong experience, maisip niya sa mga susunod, ano pa kaya yung sasabihin ni tatay at tito na iwasan namin? Kasi nung una, di ko sinunod talagang masakit pala So, dapat makikinig ako sa susunod kasi baka mas masakit uli yung kasunod. So, mas magiging matalino ka ngayon. Mas makikinig ka sa payo ng mga nakakatanda. Tama? Matakot ka kapag yung nagpapayo sa'yo, tumahimik na. Walang direksyon, di ba? Ano maipapayo sa iyo halimbawa ng taong basabulero, hindi naman natin nila lahat pero kung maghahanap ka ng taong gagabay sa iyo, yung may ilaw, wag yung patay yung ilaw. Di ba? Kasi maliligaw kayo pareho. So, hahanap ka ng mga taong may ilaw kasi, di ba? Alam nila yung daan para sa ikabubuti ninyo. So, naintindihan ba, kuya? Magtiwala kayo sa aming mga magulang. Bagamat di man kami perfecto, mas marami kaming karanasan na di naman kami selfish na sasabihin nyo, kayo lang ba yung pwede magkamali? O, pwede mo naman din piliin yun, kaso nga lang, mahihirapan ka. At minsan,
baka mas mahirap pa ang pwede niyong pagdaanan. Pero huwag naman sana. Yun. Alright? Ayun, tatira.